So sino naman si Ronald Llamas? Si Ronald Llamas po ay one time naging bahagi ng youth movement ng Communist Party of the Philippines. I think he came from Santo Tomas, University of Santo Tomas. So si Ronald Llamas po ay hindi nag-NPA. Siya naman po ay napunta sa rejectionist group. If you can remember, ma'am, the names of Eta Rosales na naging chairman ng Commission on Human Rights, I think sa panahon ni Noynoy Aquino or ni Gloria, ito sila ay mga rejectionist group. Ibig sabihin pinatalsik mula sa CPP, NPA, NDF, pero hindi siya nag-NPA. Youth and student sector siya sa Santo Tomas. So nagkita-kita sila nila Hontiveros, Eta Rosales, Ronald Damas. Sila ay napasok po sa gobyerno ni Noynoy Aquino. So ito sila, ma'am, ang tinatawag na the evil society. Nakatunog ng civil society. Pero sila ay rival ng CPP, NPA, NDF sa isang pagkakataon. Pero sa ilalim po ng Marcos Romualdez na gobyerno ngayon, magkakasabwat po sila. And sila ay kabahagi po ng pinupunduhan ni Martin Romualdez at nila Marcos para magkaroon po ng kaguluhang political, panunulsul at tudutudong atake upang birahin ng tudutudo ang Duterte political camp, particularly si former President Duterte and si Vice President Sara Duterte. They are one and the same in purpose, na madurog at mawala ang political influence ng mga Duterte, especially there is now an evolving political ideology in terms of good governance known as Dutertesmo, na niyayakap ng ordinaryong mga mamamayang Pilipino looking for the kind of Duterte leadership, kaya tinatawag siya na Dutertismo, Ma'am Lorraine. Question. So, do they knowingly collude with the CPP? They know CPP yan and they align themselves with it? They align themselves Yes. with a terrorist organization. They knowingly, they know. Yes. Agree. Tama po, Ma'am Lorraine. So therefore, ito po ay witting. Alam nila, gusto nila, at ginagamit nila. At may pananagutan sila dyan, Ma'am Lorraine. Nakita mo when we bravely and courageously faced the CPP, NPA, NDF urban operatives na Rico Colmenares, Sarate, Tede Casino, all of them in the Senate ring. Remember that, Ma'am Lorraine? Risa Hontiveros did not dare to interact with us. Neither na magtanong, sapagkat nandun ang mga dating kadre, takot siya na mabisto siya. But klarong-klaro, ma'am, na ang kanyang killing ay papunta sa pagpanig sa CPP, NPA, NDF. Eric, At one time, this group, naghingi ito, ma'am, ng tulong kay Ka Peter Mutok dahil pinagpapatay sila ng NPA, yung mga organizers nila. And they were afraid na i-assassinate sila ng mga Sparrow unit ng NPA, I think panahon ni Noynoy Aquino. Kaya alam ni Ka Peter Mutok na ito ay mga oportunista at bayaran ng mga dilawan at ngayon ay kasabwat na sila pati ng CPP, NPA, NDF. I answer correctly. Sagot ko sa tanong mo, are they knowingly feuding with the CPP, NPA, NDF to attack and demolish the Duterte political group? Yes. and the main goal is, what do they want to accomplish? Risa Hontiveros and Ronald Llamas lab team. Yeah. Parang Bonnie and Clyde, ma'am, no? The crime Kagay and group of Pip. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Yeah, correct. Mga criminal elements, no? Anyway, want to accomplish the total elimination of Dutertismo. Takot na takot sila that the evolving embrace and the acceptance of the wide section of the population of Filipino people ay hinahanap nila ang Duterte brand of leadership. Kasi madudurog sila, hindi naman makakabalik itong dilawan at mga hilaw na komunista, kaya ayaw nilang manumbalik muli at mamayagpag ang Duterte brand of leadership. That's number one. Number two, nakakakuha sila ng malaking bentahe at mga benepisyo sa Marcos Romualdez, pondo, programa na nagagamit nila, poder na nakakahati sila, while sa Duterte political group at lalo na sa pag-upo, sakaling makaupo na ang another Duterte leadership ni Inday Sara Duterte, talagang mawawala na sila, ma'am, sa serkulo ng kanilang panunumbalik sa pangingialam sa bulok na politika.
Ganon din po ang interest ng Communist Party of the Philippines, ng New People's Army at ng NPA at ng NDF, takot na takot sila na ang isang uri ng Duterte leadership that we call now, I call it Dutertesmo good governance program and political ideology, ay lumalaban talaga sa mga bulok na elemento ng lipunan at mga kriminal at kurakot, including mga terorista. That's why they are so afraid na manumbalik ang isang Duterte brand of leadership now known as Dutertismo among the Filipino people.